Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan dahil sa kanyang naging performance noong preseason ay nabawasan na mga fans at duda sa kakayahan ni Victor Wembanyama. In fact, madaming ang na-convert at naging fan. Sa kanyang 4 na preseason games, ang number 1 pick ay nagdala ng 19.3 points, 5.6 rebounds and 3.2 blocks per game at ginawa niya din ito sa limitadong minuto lamang. Kitang-kita nga ang impact na dala ng French Phenom, mapa-opensa man ito o depensa. Tingnan nyo na lang nga ang picture na ito mga kaibigan, talagang mapipilitan ng mga player ng kabilang team na baguhin ang kanilang tira dahil nga sa kanyang kakayahan na depensa ng mga guards and wing players. Madaming naniniwala na isang lehitimong defensive player of the year candidate si Victor Wembanyama. Hindi nga daw malabo na mag-average ito ng 3 or 4 blocks per game dahil effortless nga daw dito ang pag-block. Nakita nga daw natin na dinedepensahan nito ang mga center na tulad ni Alfred Sengun, ang wing player na tulad ni Andrew Wiggins, and even a point guard na tulad ni Chris Paul. At hindi nga siya yung typical big man na kapag na-switch na sa guard ay automatic mismatch na ito. Dahil may tangkad nga siya na 7'4", wingspan na 8 feet, standing reach na 10 feet at kapag sinamahan na ito ng talon, kahit maiwan nga siya sa ilang crossover ng mabibilis na guards, nagkaka-recover pa din siya. Makikita nga natin ito sa kanyang NBA debut kontra kay Doncic at Kyrie Irving kung kakayanin niya bang depensa nito ng one-on-one. Kung sakali nga ay si Wemby ang magiging unang rookie sa kasaysayan ng NBA na manalo ng Defensive Player of the Year award, habang sa Rookie of the Year naman ay siya din nga nangunguna sa mga betting odds ngayon. Sa palagay nyo ba ay kaya ni Wemby na maging ang kauna-unahang rookie na manalo ng Defensive Player of the Year award sa kasaysayan ng NBA? Habang ang 4-time champion Draymond Green naman na hindi naglaro sa kahit isang game ng Warriors noong preseason ay nag-ensayo na at nakipag 5-on-5 scrimmage na sa kanyang mga teammates bilang paghahanda sa opening night laban sa Phoenix Suns. As of now ay 50-50 pa nga si Draymond kung maglalaro siya dito. Ayon sa kanya mismo ay hindi pa siya 100% ngunit dadating din umano siya dito. Ayon sa former Defensive Player of the Year ay hindi niya pa alam ang kanyang status para sa opening night. Ngunit tiwala naman daw siya sa training staff ng Warriors sa paggawa ng desisyon na ito. Kung hindi man daw siya sa Tuesday maglalaro, shortly after nito ay babalik na nga daw siya. So ayun nga po mga kaibigan, kung sakaling ang bumalik si Draymond ay hindi pa tiyak sa ngayon kung sino ba magiging first 5 nila. Isa nga itong bagay na hindi pa nila nasusubukan noong preseason. Ganun pa man ay asahan nga na limited minutes muna si Draymond sa kanyang mga first few games hanggang sa makabalik na nga sa 100% ang kanyang conditioning. Sino ba sa palagay nyo ang dapat na maging starting 5 ng Golden State Warriors? Ngayon ay tumungo naman tayo sa hindi magandang balita kay Aquaman Steven Adams. Out nga siya noong playoffs at kanina lang ay inanunsyo na din na hindi maglalaro ang Big Kiwi sa season na ito dahil sasailalim ito sa isang season-ending knee surgery. Malaking kawalan nga ito sa Memphis. Napipilitan nga si Jaren Jackson Jr. na maging center sa pagkakawala ni Adams. Ang kanyang leadership din ay malaking parte ng team na ito. Sa palagay nyo ba ay makakapasok pa ang Memphis sa playoffs ngayong wala na si Dillon Brooks, Tyus Jones and Steven Adams?